Nakakagulat na balita, Pres Duterte, umaksyon na. Pastor Kibuloy, matinding utos sa kingdom. Aba, nagkakautos na. Ayan, syempre itong balitang ito na ating papanoorin ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Kabayan News PH. Ayan, syempre sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Kabayan News PH, bisita na kayo mga katunay at syempre ilalagay natin sa description box ang channel ni Kabayan News PH. Bisita lang po kayo sa kanyang channel kung gusto nyo makapanood ng mga balita na nangyayari sa ating bansa. Kabayan News PH. Ayan ha. Syempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe din po sana dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Kung gusto nyo makapanood ng balita na may kasamang reaksyon at kasama nyo madaldal na katulad ko. Syempre, ito ang inyong lingkod na si BT. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Kabayan News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Mga kabayan, ikinagulat ng publiko ang naging desisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder na si Apollo C. Kibuloy. Ito ay matapos niyang italaga o ilipat sa kapangyarihan ng kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Duterte ang pamamahala sa kanyang mga ari-arian sa kingdom. Sa isang ulat ng SMNI, itinalaga ni Pastor Kibuloy si dating Pangulong Duterte bilang property administrator. Sa isang pahayag, nilinaw ni Attorney Salvador Panelo, ang abogado ni Duterte at Kibuloy, ang mga tungkulin ni FPRRD bilang property administrator. He will be the administrator of the properties of the Kingdom of Jesus Christ. Yung mga properties, hindi yung mamamahala siya sa Kingdom of Jesus Christ o yung tungkulin ni Pastor Apollo. Sa isang programa ng So, yung mga property ang hahawakan ni FPRRD. Pero hindi niya papalitan si pastor doon sa ano nga, yung pag-aano niya sa kingdom, no? Ipinaliwanag ng legal counsel ng KOGC kung bakit ito ginawa ng pastor. Ayon sa kanila, naghahanda lang ang pastor ng kingdom kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya, lalo't tila lumiliit na ang mundo ni Kibuloy matapos i-unsealed ng korte sa Amerika ang kanyang arrest warrant. Kasabay ng pagsasampa ng kaso ng DOJ at pagpapakontempt naman ng Senado sa kontrobersyal na pastor na si Apollo Carion Kibuloy. Mangyari po niyan, siya ho ang mag-administer ng lahat ng kingdom property sa Philippines po in case may mangyari po sa mga executive pastor and sa board of administrators. So ang mga duties po niya is to preserve, to retain, to maintain, and manage lahat po ng kingdom properties solely para sa gamit ng kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan mag-take over sa mga properties, and kung magta-try sila mag-hostile takeover sa properties, hindi ho yun papayagan ng kingdom. And because of that, they asked the help of former president of the Philippines, Duterte. Ano ang Kumbaga dito, pinakita ni Pastor Kibuloy ang lubos niyang tiwala kay Tatay Digong. Kasi syempre, property yan, no? Kumbaga napakalaki niyan. Kung ikaw ang hahawak, pinagkatiwala sa'yo. At saka ito nga, yung sinasabi nga ng iba, na baka mamaya pag kay pastor may mangyari o makulong siya, at ganito, mamaya mapag-initan yung mga ari-arian niya. Diba? Yung parang agaw ari-arian, diba? Iba ang mag-take over, ganyan. Ngayon, parang nilagay na ni pastor sa patag. Kung sakasakali nga namang may mangyari sa kanya, makulong siya or what, kung anong mangyari sa kanya, no? Is meron ng namamahala. Kumbaga, hindi nila basta-basta mapapasok o mapapapilan lahat ng pag-aari ng kingdom. Dahil meron talagang isang nakaharang. Yun. Kumbaga, sakit na naman ng ulo nila yan dahil nandiyan dyan si FPRRD. Hindi nila basta-basta mapapapilan yung pag-aari ng kingdom. No? Alam naman natin si FPRRD. Oh. Sabi mo dito, kabayan, kung ikaw ang tatanungin ano kaya ang magiging kapalaran ng pastor matapos ipaubaya sa kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Duterte ang pamamahala sa kanyang mga ari-arian. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Ang kilalang malapit kay Pastor Apollo Quiboloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinalagang bagong administrator ng mga ari-arian ng religious group ng pastor na Kingdom of Jesus Christ. Inanunsyo yan sa isang post ng SMNI sa X. Wala na silang ibang binigay na detalye. Ano naman ang ibig sabihin ng pagkakatalaga kay Duterte bilang property administrator? Ayon sa dating Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, pangangasiwaan ni Duterte ang mga ari-arian oras na may hindi magandang mangyari kay Quiboloy. Merong gustong kumuha ng properties. Siyang may responsibility ron to block it, to get it back. But anything about the properties, siya ang in charge. Properties lang. Wala raw itong kinalaman sa mga operasyon ng Kingdom of Jesus Christ. He will be the administrator of the properties of the Kingdom of Jesus Christ. Yung mga properties, hindi yung mamamahala siya sa Kingdom of Jesus Christ o yung tungkulin ni Pastor Apollo. Nangyari ito kasunod ng pag-unseal ng Korte sa Amerika sa arrest warrant laban kay Quiboloy. Gayunman sa iba pang opisyal ng religious group na nahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng fraud at sex trafficking. Hakbang na raw ito para masimulan na ang proseso ng extradition kay Quiboloy. Bukod sa pagiging wanted ng FBI sa Amerika, iniimbestigahan din ng Komite ng Senado sa pangunguna ni Senadora Risa Ontiveros ang mga pang-aabuso raw ni Quiboloy. Para sa kilalang malapit din kina Quiboloy at Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa, pinupolitika lang ang pastor. Naniniwala rin daw si de la Rosa na hindi magagawa ng pastor ang mga paratang na pang-aabuso. If you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong opinion ko lang yan. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. Sa ngayon, 4 na senador na. Para sa akin, no, kung sa pinupolitika, maaaring nandudun din yung senaryo na ganun eh. Kasi kapag pinupolitika is, nakikita mo naman ngayon na ang nadadala sa hot seat is ang mga nakadikit sa Duterte. Kung sino yung mga nakadikit. Wala naman kasi tayong nababalitaan na iba na nalalagay sa hot seat na hindi naman kadikit ng Duterte. Kumbaga, sumusunod siya eh. Sumusunod siya sa kung ano yung nagiging agos ngayon. Diba? Kaya nakakapagtaka din minsan. Ngayon, kung yan yung sinasabi natin, kung si Pastor Quiboloy ay talagang inosente, yun ang ibig sabihin talaga nun, parang pinupolitika. Kasi ang hirap mong ang hirap mong papaniwalain basta-basta yung mga tao ng ganun sa mga klase na witness na ganung pinapakita. No, naka-question, yung questionable sila. Kasi alam mo tingin ko sa mga witness pag tumingin ako sa isang witness, alam ko kung talagang totoo sinasabi. Hindi naman ako nagsasabi na hindi ko naman sinasabi na, "Uy, peke mga witness nyo." Hindi 'yon. Para sa akin, alam ko kasi yung style ng mga witness talagang totoo. Una-una talaga, wala talagang binabasa yan dahil hindi mabubura sa isip mo kung meron kang kung merong nagawa sa yung hindi maganda o may nakita ka na saksihan na hindi ka aya-aya sa paningin mo. No, wag na natin banggitin, no? Yun na lang. Hindi ka aya-aya. Hindi mo makakalimutan yan. At saka bakit ngayon lang sila naglabasan? Ngayong 2024, kung kailan umiinit na ang issue kay Duterte. No, kasi hindi naman sila naglabasan nung panahon na ayos pa ang sitwasyon Tahimik pa yung sitwasyon. O ilabas na natin na hindi sila naglabasan nung panahon ni Duterte, nung nung presidente. Ilabas na natin yun. Pero doon sa mga naabuso, di ba yung binalita, yung nireaksyonan nga natin, na 2012 nangyari, bakit ngayon 2024 lang lumabas? Ika nga nakakapagtaka din naman. At saka yung mga nagsasaksi na ganyan, kung sila'y minamaltrato ni Pastor, bakit ngayon 2024 lang kayo lumabas? Samantalang noon pa man, is kasama nyo na siya, pwede nyo na siyang ireklamo. Diba? Kaya, questionable yung nangyayari sa mga witnesses. Kaya nga sinasabi natin, kung talagang may kasalanan si Pastor, mapapanagutan niya yan.
Pero kung wala, iskarapatan niya rin na labanan niyang mga yan. Na ang pumirma kabilang sina Senators Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar para harangin ang pagpapaaresto kay Kibuloy dahil sa hindi niya pagtalima sa sabina ng Senado. Nauna nang nanindigan si Kibuloy na hindi siya dadalo sa tinawag niyang bogus hearing. Bogus. Mangyari po niyan, siya ho ang mag-administer ng lahat ng kingdom property sa Philippines po in case may mangyari po sa mga executive pastor and sa board of administrators. So ang mga duties po niya is to preserve, to retain, to maintain, and manage lahat po ng kingdom properties solely para sa gamit ng kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan mag-take over sa mga properties, and kung magta-try sila mag-hostile takeover sa properties, hindi ho yan papayagan ng kingdom. And because of that, they asked the help of former president of the Philippines, Duterte. And then at the same time po, mag-caretaker po si President Duterte, former President Duterte, in the absence of either or both the executive pastor, which is Pastor Marlon Acobo, siya, no? and or the board of administrators of the kingdom until maka-resume sila ng duties nila or until mag-stabilize ang any abnormal situation in favor of the kingdom. May nagsasabi kasi na kung ako masusunod, yung mga nagsasabi, kung ako masusunod, makontempt na yan para makita ang reaksyon ng taong bayan. Kung ikaw kasi, ganun rin. Oo. Sa akin nga, either way Kasi gaya ng sinasabi ko, sa parehas na kilos, talo ang administration. Kung natalo ang... Kaya nga magdasal sana yung administration na wag matuloy yung contempt. Kasi pagka natuloy yung contempt, nakaw, good luck. Mas lalo. Oo. Kasi talagang mag-snowball yan Ang armed forces naman, naghihintay lang na ano ba talaga ang meron ng taong bayan. Ano ba talaga yung pinagsasabi ninyo na sovereign will. Ako iniisip ko, dati ang mga nagigisa ng ganyan, yung mga yung mga dilawan, sila yung mga narereklamo, kumbaga napapakulong ganyan, may lumalabas yung mga baho na inilalabas noon, yung mga atraso nila. Ngayon naman is dito sa parte ng mga Duterte naman ngayon. Parang ang nangyari, gantihan ang nangyayari. No, parang ginawa nyo sa amin to nung administrasyon ni FPRRD, ngayon gagawin namin ngayon, iba na administrasyon ngayon. Pero hindi natin lubos maisip na ang administrasyon kasi ngayon is alam natin na magkaibigan yan No? Hindi natin lubos maisip na mangyayari ito ngayong panahon na sa administrasyon na to. 'Di ba? Pwede sana kung iba ang nasa administrasyon, halimbawa si Lenny, parang mauunawaan mo, pero syempre dito maraming naghihinanakit na kababayan natin na syempre sumisimpat siya sa mga Duterte, 'di ba? Dating mga Marcos loyalist nga, may nakikita ko sa mga comments, is nagiging Duterte na sila. Ganon, parang nakikita na nila yung mga nangyayari talaga. Diba? Kasi hindi natin inaasahan na ganito ang mangyayari. Kasi alam natin na ang administrasyon ngayon ay kaibigan. No? Pero why naman kasi? Ayun lang ang nakakalungkot ngayon. Yung sinasabi nyo na yung ano ng tao, yung people power ba? Nanonood lang Armed Forces at PNP. Now, ang dali-dali naman mag-withdrawal ng support, pero hindi naman sila mag-withdraw ng support in fairness. Hanggat hindi nila nakikita yung kabuuan ng taong bayan na majority ay maglabasan. Sa ngayon, nakikita nyo is yung mga supporter ni Pastor at saka yung ibang sumasali na out na kahit hindi sila mga supporter, parehas yung kanilang pananalig sa langit at saka sa pananaw nila sa mga issues. Mabalik tayo dun sa ito nga yung pag-contempt
Captain, meron ka bang mga listahan na ngayon or mga kahit sa isip mo pa lang, meron ka na bang listahan ngayon kung sino-sino yung mga dapat iboto na sa 2025? Kasi ayon nga dito sa kinakalap ni Senator Robin Padilla, 4 ang hindi pumirma. Okay, si Raffy Tulfo, Coco Pimentel, Grace Poe. At of course, ang pumirma na pumabor sa hindi pag-contempt, si Robin, si Cynthia, si Amy, si Bongo. Etong si JV, pumirma pero binawi. Bumaliktad. So anong masasabi mo doon kay Senator JV? Dami tuloy nagalit kay JV doon sa ginawa niya, no? Nakapirma ka na, binawi mo. Dami tuloy na inis sa kanya. Naku, delikado. Parang natumakbo si JV Ejercito, alam ko nung Senado, medyo parang siya tagilid-tagilid, di ba? Maaaring matalo pa siya, parang pasangawa kasi medyo mababa yung niya, pang 12. Kasi pag mga nadyan, 11, 12, medyo tagilid-tagilid ka na niyan pag nanalo ka eh. Parang pasang-awa na lang. Baka mamaya, Senator JB, mamaya bigla kang dumiretso pababa niya na ikaw ang gulo-gulo mo, ha? Bakit niya binawi? Siya dapat ang tanungin. Bakit hindi naman tayo pumirma. Dapat sa kanya yung address yung tanong. Kasi parang, ano ba yan, hindi mo ba binasa maigi? Di ba dapat pag ikaw pipirma ka, is babasahin mo maigi. Uunawain mo maigi yung pipirmahan mo. So, ibig sabihin nun, pinirmahan mo nang hindi mo binabasa. Parang ganun ba yun? Tapos, nung wala kang magawa sa bahay nyo, o kahit ano man, nagre-relax ka, basahin ko nga yung pinirma ko kung ano. Ito pala, may nalaman akong ganito. Bawiin ko. Kasi dapat, sa una pa lang, basahin mo na, alamin mo na. Di ba? Kasi pangit yung ganun Yung bigla mong binubura, dapat nagbabago agad isip mo. Bakit? Para saan? Pag-iisipan ka pa Bakit mo ba binawi? JB, di ba? Ito na explain niya sa taong bayan kasi nanonood yung taong bayan. Pumirma ka na, binawi mo pa. Di ba? Nandyan na baka namang merong nangyari sa kanyang isip. Baka may bumulong. Ba't ka pumirma? Kami hindi kami pumirma dyan Pumirma. Para ganun ba yan? Ganon? Naku, pirmahan yan. Baka nahabol. Yung pirma na yan talaga, laging ngayon nagiging topic, no? PI, ngayon naman yan. Pero ito naman is yung pirma, yung is about dun sa kung sino ang pumapanig kay Kibuloy na hindi siya makontempt. Pero Joe, whether pumirma sila o hindi kasi sa akin, ang buong Senado, damage goods sa akin Kasi yung Resolution 10 na yan, pati yung Congress, yung Resolution 10, kung ako lang ang masusunod, isasara ko lahat yan yung lahat sila. You're all fired. Kung taong bayan, you are all fired. No amount yung pakitang tao ninyo ngayon sa parang akin. Ang ganti na lang ng taong bayan dyan, alam nyo kung sa eleksyon na lang talaga. Doon talaga sila mamimili. Kaya yung mga ganyan nga na nagkakaroon ng batik ngayon, nagkakaroon ng issue, talagang delikado sila ngayong eleksyon yan. Alam nyo, dapat kayo, kahit na sabihin kasing nasa posisyon ka, dapat patuloy mo pa rin inaalagaan ng pangalan mo. Patuloy mo pa rin tinitignan kung ano yung nagiging reaksyon o hinanaing ng mga tao. Hindi yung kapag nakaupo na, iskumpiyansa ka na. Parang hindi ka na matatanggal. Diba? Tapos na po kasi yung panahon ni Hitler. Wala na po yun. Ngayon is ang mga taong bayan ang talagang nagluluklok at sila din ang may karapatang magtanggal, nagdidesisyon yan. No? Kaya kapag nagkaroon ng eleksyon, sila yung magdidesisyon kung papaupuin ka pa o hindi na. Para sa akin. Kung habulin ninyo yan, well, may mga magsasabi kasi dahil sa merong tayong pinaglalaban para sa bansa, kampi-kampi tayo muna ngayon at saka na natin tandaan yung resolution. Pero sa akin, whether or not magpapakita kayo, mga senador, mga congressman, kung sinong politiko ang kakampi sa pinaglalaban ng taong bayan, that is immaterial for me. Because kayang-kayang ipanalo ito ng taong bayan. Pero pagka nakita ng buong Pilipinas, ng buong mundo, na ang tao, ikampi ka lumabas tayo. Lumabas tayo kanyari, one day. O sige, may accounting. O lahat ng Pilipino. Kasi kung hindi mo gagawin para sa bansa mo, no?
ang simpleng utak ng Pilipino, gawin mo para sa pamilya mo. Yun lang yun. Hindi, kahit hindi ka nation loving hindi ka patriotic, hindi ka, pakialam ko ba sa mga Pilipino? Pakialam ko, mga animal. Hindi ko nga kilala, ba't ako magsasakripisyo? Pero isipin ninyo, may pamilya kayo. Yung pamilya mo, maapektuhan yung bigas na yan, ng droga na yan, ng pagnanakaw na yan, lahat apektado. Kaya nga, if you do not take a stand na kayong Pilipino, good luck sa inyo. Pero ilan lang kayo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Kabayan News PH. Ayan, yung mga balitang natunghayan natin ngayon, mga katunay. Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.